tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Maria, nabanggit ko na kasi ang tungkol sa ating relasyon sa mga magulang ko. Alam mo, buto na silang lahat sa'yo eh. Tinatanong nga nila sa akin kung kailan tayo magpapakasal. Kaya nga, muli kitang binalikan para ialok ko sa'yo ang kasal. Will you marry me? Ha? Wala na akong alam ng dahilan para tanggihan mong inaalok ko sa iyong kasal. Kilalanin natin ang bawat isa. Kailan nga ba tayo naging magnobya pero matagal na tayong magkakilala? Edgardo, Marie, magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Kung tatanggapin mo yun ang inaalok ko sa iyo, magpakasal na tayo. Ano? Tinanong ka ulit ni Edgardo tungkol sa inialok niyang kasal sa'yo? oo, friend. Oh, anong sagot mo? Tinanggap mo na sana. Gaya ng dati, sinabi kong pag-iisipan ko pa. Na naman? At bakit? Hindi pa nga ako handa. Ano? Sa edad mong 28, hindi ka pa handa? Abay, 2 taon na lang at mawawala ka na sa kalendaryo. Hindi pa nga nakakagraduate ng kolehiyo si Julina, hindi ba? Oh, hindi ba't ayon na rin sa'yo eh? Handa namang tumulong si Edgar sa pagpapaaral mo sa kapatid mo. Oo nga. Pero iba pa rin kung ako mismo ang magpapaaral sa kapatid ko. Siyempre, ayoko namang magugulang isip ng kapatid ko. Baka makaapekto pa yun sa kanyang pag-aaral. At bakit naman magugulo ang kanyang isip, Aber? Siyempre, alam mo na, nasanay siya na hindi naaantala ang pagbibigay ko ng matrikula niya. Papaano kung mag-asawa na kami ni Edgardo at maantala ang pagbibigay ko ng tuition fee niya? Magmomoblema yung kapatid ko. Hindi makapag-concentrate sa kanyang pag-aaral, hindi ba? At bakit naman maaantala? 2 na nga kayong susuporta sa pag-aaral niya eh. Hindi nga natin masabi. Baka pag mag-asawa na kami, pagdamutan niyang kapatid ko. Ano? Sobra namang advance yung takbo ng utak mo. Pinag-iisipan mo ng masama yung tao eh. Maganda nga ang inialok sa'yo na 2 na kayong magpapaaral kay Julina. Ewan ko, basta sa ngayon, hindi pa ako handa sa sinasabi niyang kasal. Oh, yung kapatid mo. Aba, nakasakay lamang siya sa tricycle ngayon. Oo nga. Bakit kaya? Oh, anong problema? Kanina ka pa nakasimangot dyan ah. O tinatanong kita, bakit ba? May problema ka ba? Nakakainis naman kasi ang Sami na yun eh. Si Sami na kapatid ni Edgardo. Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Sobra naman pala ang kaartihan ng lalaking yun. Daig pa ang babae. Ha? Sobra sa kaartihan ka mo? Oho, biruin ninyo. Kumain kami sa isang restaurant. Akala ko kung ano yung mga inilalabas niya. Yun pala, panay vitamins niya at hindi lamang iisa o 2 vitamins ang inilabas niya, kundi 5 pa. Isa raw para sa puso, ang isa vitamins daw ng utak, at kung ano-ano pa. Ano naman ang masama doon?
Mabuti nga yun at inaalagaan niya ang katawan niya. Pero sobrang na yun, ate. Kasi ang mami niya pala ang nagsabi sa kanya na dapat niyang inumin lahat ng vitamins na yun. Wala pa rin akong nakikitang masama o kaartihan sa ginagawa ng kanyang mami. Siyempre, mahal niya si Sammy dahil anak niya. Tulad ko, lagi kong ipinapaala sa iyo ang maraming bagay. Oo nga, ate. Pero sarapan ko pa mismo na isa-isahing inumin lahat ng vitamins na yon dahil ayaw na ng mami niya na makaligtaan ang pag-inom niya ng mga vitamins na yon. Julina, wala pa ring masama sa ginagawa ng kanyang mami dahil sinisiguro niya ang mabuting kalusugan ng kanyang anak. Pwede naman yung gawin yun sa bahay nila eh. At hindi sa public place na tulad ng restaurant. Dahil katabi ng plato niya at mga kutsara, ang mga bote ng kanyang vitamins. Diyahi, ate! Papaano yan? Hindi ka na niya maihahatid pa ng kanyang sasakyan? Ano naman? Kung hindi na niya ako ihatid sa sasakyan niya, ang dami na pa namang pwede kong masakyan dyan Hindi lamang siya. Nako, pareho pala kayo ng kapatid mo na nawalan ng jowa at magkapatid pa pala silang dalawa. Anong pareho kami ng kapatid ko na nawalan ng jowa? Hindi naman kami hiwalay ni Edgardo. Bakit hindi ka na niya kamo binibisita gabi-gabi? Tumawag siya sa akin at may importante lamang daw siyang gagawin. Kaya, Ikaw ha, binibigyan mo ng hindi magandang pakahulugan ng hindi niya pagbisita sa akin. oo na, sige na nga. Ang kapatid mo, hindi ba't nobyo niya si Sammy? Hatid sundo nga siya ng sakyan niya Oh, bakit napunta sa kapatid ko ang usapan? Hindi ba kakukwento mo lamang na nagalit ang kapatid mo sa kapatid ni Edgardo? Ay naku, papaano naman kasi yung mami ni na Edgardo, tulad ko, overprotective sa bunso nilang anak na si Sammy. At likas namang masunurin si Sammy. Kaya hayon, dala-dala niya ang bote ng vitamins na sinasabi ng kanyang mami na hindi nagustuhan ng kapatid ko. Kaya yun nga, nainis, iniwanan sa restaurant. Pero gusto ko lamang liwanagin, hindi magnobyo sila. Oh. Kaya, Oo, magkaibigan lamang sila ni Sammy. paano mo alam na magkaibigan lamang sila? Nakikita mo ba sila lagi? Hoy, ikaw ha, magtrabaho ka na nga dyan. Iniintriga mo pa ang kapatid ko at si Sammy. Suki, anong ulam? Ay, naku, Suki. Mamili ka na dyan. Dahil niluluto ko pa ang paborito mong lechon manok paksiw. Oh, kumusta ang lakad mo kagabi? Okay lang naman. Sayang na, wala ka dun Napapagod kasi ako sa restaurant Kaya mas ginusto ko pang magpahinga kaysa samahan ka. Ikaw naman kasi, kung tinatanggap mo na yata yung inalok ko sa iyong kasal hindi ka na kailangan na magtrabaho pa. Dahil ako lang susuporta sa iyo. Ako siguro susuportahan mo. Paano naman yung kapatid ko? Hindi man sinabi ko naman sa iyo. Tutulong mo sa pagpapaaral sa kapatid mo. Kaya nga ako lang mismo magpapaaral sa kapatid mo. Kayang-kaya ko yun Maraming salamat sa alok mong tulong sa kapatid ko. Pero malakas pa naman ako Kayang-kaya ko pang suportahan ang pag-aaral ng kapatid ko.
yata si Edgardo sa akin at hindi na siya pumasok dito sa bahay. Hindi pa naman kasi pwede na magpakasal kami. Hindi pa natatapos ang pag-aaral ni Judina at ayokong maiwanan siya sa kolehiyo. Baka mamaya isusumbat pa sa akin. Teka, mag-aalas 8 na pala ng gabi. Pero hindi pa dumarating si Judina. Anong nangyari kaya sa kanya? Dapat nandito na siya. Anong oras na? Ito ang mahirap. Nagkagalit silang dalawa ni Sammy. Wala tuloy siyang masakyan. Teka nga, tatawagan ko na siya. Baka kung ano nang nangyari sa kapatid ko. May nagbukas ng pintuan. Ang kapatid ko na yun siguro. Julina? Ikaw na ba yan? Opo, ate. Kararating ko lang. Ay, salamat naman. Saan ka ba galing? At ngayon ka lang umuwi, ha? May event kasi sa school at sinara ang gate. Kaya hindi ako makalabas ng school. Lubat pa ang cellphone ko, kaya hindi kita matawagan. Ganun ba? Hala ko kung ano nang nangyari sa'yo. O sige, magpalit ka na ng damit mo para makapaghapunan na tayo. Bakit, ate? Hindi ka pa rin ba kumakain ng hapunan? Hindi pa. At papaano ako makakakain? Wala ka pa, Aber? Naku, ate, sa susunod, kung alas 7 na at nagugutom ka na, kumain ka na mag-isa. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang... Oh, friend, ikaw na munang bahala dito sa kantin, ha? At ihahatid ko pa itong kapatid ko. Ate, okay lang ako. Ibigay mo na lang yung pamasahe ko at mag-aantay na lang ako ng jeep. Hindi pwede. Baka bastusin ka lang ng mga lalaki yan sa nilalakaran mo. Grabe ka naman magsalita, ate. Bakit? Kabastos-bastos ba itong suot ko para bastusin ako? Uniform nga lang ng school itong suot ko eh. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Kundi ang mga lalaki dyan na walang pinag-aralan. Baka sut-sutan ka nila. Ayokong binabastos ka. Kaya ko naman ang sarili ko, ate eh. Halimbawa lang na may nambabastos sa akin, kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Dahil hindi na ako batang paslit, ate. Siya nga naman, friend. Malaki na ang kapatid mo. Isa pa, dyan lang naman siya sa kalsada maghintay ng jeep eh. Huwag mo na siyang ihatid para may kasama ako dito. Tungat tanghali na eh. Magsisidatingan na ang mga kakain. Siya nga naman, ate. Huwag mo na akong ihatid. Ay, naku, mahirap na, no? Iba na ang panahon ngayon. Ganito na lang. Ang mabuti pa, utusan mo ang isa nating tauhan na magpara ng jeep. Pagkahinto ng jeep, saka ka pumunta ng kalsada, ha? Ano ka ba naman, ate? Sumusobra ka na yata. Naku, huwag ka nang magreklamo. Para sa'yo itong ginagawa ko. Sarah! Pumunta ka nga sa gilid ng kalsada at magpara ka ng jeep. Para may masakyan itong kapatid ko. Sarah! Grabe talaga si ate. Ako pa tuloy ang nahihiya sa ginawa niya kay Ate Sara kanina. Para namang inutil ako na hindi makapagpara ng jeep mag-isa. Sabagay, hindi ko naman masisisi si ate. Mahal naman niya ako. At lagi lamang kapakanan ko ang iniisip. Pero kung minsan, nakakainis. Dahil sumusobra na siya.
Ate Siena, ang ate ko, Oh, Julina, ikaw pala. Wala ka bang pasok? mayroon. Kaso, nakalimutang ibigay ni ate ang pamasahe at baon ko ngayong umaga. Nasaan ba siya? Namalingki ang ate mo eh. Hindi naman maipagkatiwala ang pamamalingki sa mga tauhan namin. At hindi rin ako makapamalingki dahil abala ako sa pagluluto. Naku, paano kaya yan? Malilate na ako sa first period ko. Teka, ganito na lang. May pera sa kaha. Yun na lamang ang ibibigay ko sa'yo. Naku, salamat. Hindi ko na kasi mahintay ang ate eh. Naintindihan ko. Teka. Nako, mahigit lamang 200 tong nasa kaha eh. Wala pa kasing masyadong kumakain. Tama na ba tong 200? Oo, tama na siguro yan. Bukas na lamang ako babawi. Sige ate Siena, alis na ako. Naku, ang daming tao sa bangko kanina. Hindi bale. Naideposito ko na ang kinita namin kahapon. Kahit papaano ay may naiipon ako. Ang mamamalengke na lang gagawin ko. Hindi bale. May maluluto pa si Sheena doon para bukas ang bibilhin ko ngayong araw. Ano na naman kayang bibilhin ko ngayon para... Ang wallet ko! Nasaan ang wallet ko? Wala pa rin si Marie. Ano kayang nangyari doon? Mag-alas 8 na wala pa rin. Si Edgardo? Naku, paano to? Wala pa rin ang kaibigan ko dito. Hi, Sheena. Hi Edgardo. Ikaw pala. Mabuti naman at napasyal ka dito. Si Marie. Naku, hintayin mo na lang at namamalingke. Bakit? Siya pa rin bang namamalengke? Oo Ako lang kasi ang pinagkakatiwalaan niya dito. Pero hindi naman ako mautosang mamalengke dahil ako nga ang tagaluto rito. Sabi ko nga sa kanya, pagkatapos kong magluto, saka ako mamamalengke. Pero ayaw Mapapagod na raw ako masyado. At gusto niya, siyang mamamalengke. Sobra talagang kasipagan ng kaibigan mo yun. Ha? Sa kalapisan ng ganyang kasipagan, napapabayaan na niya ang kanyang sarili. At siya nga pala, total plus kita. Text na lang kita mamaya, ha? Anong nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang? Ay, naku, salamat naman at nakauwi na ako. Ang init. Bakit nga kasi ngayon ka lang bumalik? Saan ka ba pumunta? Naku, friend, hindi mo alam. Naiwan ko ang wallet ko sa bangko. At pagdating ko sa bangko, hinintay ko pa yung teller na may hawak ng wallet ko. Kaya ako tinanghali masyado sa pamamalengke. Naku, ang init talaga. Siya nga pala. Galing dito si Edgardo. Hinanap ka at nang sinabi kong nasa palengke ka, sinabing nagmamadali daw siya at titext na raw ako. At nang mag-text, sinabing mangingibang bansa raw siya. Ano? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y
Saan pupunta ang relasyon ni Edgardo at Marie? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating